Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Bakit pareho kaming ikakasal sa isang araw? Pareho kaming mga anak ng pamilya Reyes. Si Liza Reyes ay makakapag-asawa ng isang bilyonaryo at ako naman ay mapapangasawa lang ang isang bulag na lalaki. Hindi ako magpapakasal. Maliban kung mamatay ako. Huwag. Tatay, mag-isip ka naman ng paraan. Gusto mo bang pakasalan ng ating mahal na anak na babae ang bulag na iyon? Pero si Gabriel Cruz ay gustong pakasalan si Liza Reyes. Ang kasal ay nakatakda na. Wala akong magawa eh. Mia, huwag kang gumawa ng katangahan. Bumaba ka na. Bahala na, mamamatay na ako ngayon. Huwag. Maari kitang palitan sa kasunduan sa kasal. Ikaw? Ano ang sinabi mo? Ang bulag na lalaki ng pamilya Gu. Ako ang magpapakasal sa kanya. Ikaw naman ang maging asawa ng bilyonaryo. Totoo ba ang sinasabi mo? Pero ang 1 bilyong piso na bigay ng pamilya Gu, lahat ng yon ay kukunin ko. Oo, walang problema. Basta ikaw ang magpapalit sa iyong kapatid na babae na pakasalan ang bulag na iyon. Maaari ka pang bigyan ni tatay ng 100 milyong piso na dote. Salamat, tatay. Anak ka rin naman ni tatay eh. Mahal ka rin naman ni tatay talaga. Mahal ako? Ate, talaga bang iiwan mo ang bilyonaryong si Gabriel Cruz na nagkakahalaga ng trilyon para pakasalan ang isang bulag na hindi mo kilala? Mahal na mahal ka ni Gabriel Cruz. Sigurado ka ba na hindi ka magsisisi? Ang lahat ay nagsasabing mahal nila ako. 3 taon na ang nakalipas. Namatay ang nanay ko. Agad na dinala ng tatay ko ang kanyang kirida at anak sa labas sa bahay. At gusto pa akong ibenta para sa investment. Hatakin ninyo siya. Bitawan mo ako. Pinainom ng gamot at ipadala siya sa kwarto ni Mr. Zhang. Ito ang tinatawag niyang pagmamahal ng isang ama. Sino ang may gana na gumalaw sa aking tao? Biglang dumating si Gabriel Cruz. Iniligtas ako mula sa panganib. Ang pinakamayaman sa syudad, si Gabriel Cruz. Nagkita kami ni Miss Reyes sa mall, nagkasundo agad kami. Kung sino man ang mangahas na mga pikay Liza Reyes, ay kalaban ng buong grupo ng Cruz. Kamatayan. Madam, magandang araw. Sinabi rin niyang mahal niya ako. At handa pa siyang mamatay para sa akin sa pamamagitan ng pagsalo ng kutsilyo. Ngunit ang lahat ng ito ay isang panloloko lamang. Hindi ako nagsisisi. Pero bago ang kasal, ang pagpapalit ng kasal, huwag mong sasabihin kahit kanino. Huwag kang mag-alala ate, tiyak na hindi ko sasabihin ito. Lola, ang mahal ko ay palaging si Mia. Mahal ko ang kabaitan ni Mia, ang tapang at talino niya. Ang posisyon ng Ginang Cruz ay parang target lang. Ayaw kong si Mia ay mapunta sa pamilyang ito. Nag-ayos na ako ng tao para agawin ang kasal sa daan patungo sa pamilya Gu. Pagkatapos ng pag-agaw, ihahatid ko si Mia sa isang estate sa ibang bansa. Kapag nalampasan na ng pamilya Cruz ang krisis, pakakasalan ko siya ng marangal. Kaya ako ay isang kalasag lang ni Mia. Siya mismo ang naghabi para sa akin ng isang bitag. Hinihintay akong mahulog at saka patayin. Gabriel Cruz, mahal mo ang kabaitan ni Mia. Ang tapang. Pero alam mo ba, na si Mia ang sumira ng pamilya ko? At ninakaw ang alaala ng nanay ko. Ibalik mo sa akin. Gusto mo ba? Lumuhod ka at magmakaawa. Ang sunod-sunuran mo naman. Kahit na inayos ko ang pulseras sa isang aksidente sa sasakyan, Ginoo, nawala ito habang nagliligtas. Okay ka lang po? Gabriel Cruz, hindi ako magiging kalasag ni Mia. Hindi mo na kailangang agawin ng kasal. Hindi ba gusto mo ang kabaitan niya? Kung gayon, ibibigay ko siya sa iyo. Ano na naman ang iniisip mo, Gabriel? Lola, kung hindi dahil kay Mia,
Patay na ako sa aksidenteng iyon, tiyak na gagantihan kita. Mula noon, sinabi ko sa sarili ko, basta para sa ikabubuti ni Mia, gagawin ko lahat. Kahit na, kailangan kong pakasalan si Liza. Peke. Palalahat ay peke lang. Hoy, Liza, Miss Kita. Gabriel. Dahil mahilig ka mag-artista, mahal mo si Mia, itong larong ito, sasamahan kita hanggang sa huli. Miss din kita. Liza, huwag mong kalimutan, bukas susubukan pa natin ang wedding gown. Sige. Dalhin mo si Mia. Sabay kayo ng kasal. Sabay na lang subukan. Pala may senyales pala ang lahat. Maligayang araw ng mga puso. Saan man tayo pumunta, salamat Gabriel. Lagi kang nag-iisip ng paraan, Mia. Isama si Mia. Narinig ko gusto mo ng asul na rosas. Nagdala ako ng isa para sa'yo. Paano mo nalaman gusto ko ng asul na rosas? Salamat Gabriel. Mas alam mo pa sa akin. Ang gusto ni Mia. Gabriel, paano mo nalaman? Gusto kong kumain ng mga ito. Para sa akin ba talaga ito? Di ba, nate? Nanay. Liza. Huwag kang matakot, darating ako agad. Ay, itong tanga. Sabi niya gusto raw niya si Mia pero ginagamit lang si Liza. Pero tingnan mo siya ngayon, nagmamadali Liza. Ang tunay na pag-ibig ay hindi maitatago. Natakot ako. Akala ko may nangyari sa'yo. Natatakot ka bang mamatay ako? Walang tutulong kay Mia para maging panangga. Bakit ka umiiyak? Sino ang nanakit sa'yo? Sabihin mo sa akin, ako ang bahala. Kung ikaw, Eh di parusahan mo ako. Nandito ako. Wala iyon. Gabriel. Gabriel. Mia, Noong nakaraan, sinabi kong gusto ko ng isang natatanging kwintas. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang magpapasadya nito para sa akin. ginawa ko lang ng kaswal. Masaya akong nagustuhan mo. Ginoong Cruz, bakit kailangan ikaw mismo ang gumawa ng kwintas na ito and hurt your hands so much? She said she wanted a unique gift. Only something I made myself is worthy of her. Gabriel is preparing a gift for me. He must be planning to surprise me. Then I'll also give him a gift. I thought I carefully prepared for him a gift. But his surprise was for Mia Reyes. Thank you, Gabriel. This gift, I really like it. Ate Liza, I heard you tomorrow are going to try on wedding dresses. Can I come along? Sure. Liza, Mia is getting married on the same day as you two people. Trying on wedding dresses is convenient. Just right, I also prepared 2 sets. Just right. This was planned in advance, right? Ma'am, Miss Mia, this is Mr. Cruz prepared wedding dresses for you two. This first one was made by several top designers over 3 years. The second one was made by a new designer. I'll choose the first one. Paumanhin, Ate Liza. I didn't know you liked it too. It's my fault, pakiusap. Huwag mo akong parusahan. Mia Reyes, saan ka na naman nag-training para maging green tea? Nag-advance ka na? Ang galing ng acting mo ah. Kailan kita pinarusahan? Ate, huwag kang ganyan. Kung hindi talaga luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Tama na. Lisa Reyes, bakit lagi kang nang-api kay Mia? Siya ang kapatid mo. Gabriel Cruz, 3 taon kaming magkasama. Sino ba talaga ang nang-aape? Hindi mo pa ba alam? Ang unang wedding dress ay hindi bagay sa'yo, ibigay mo kay Mia. Pero gusto ko. Sinabi ko na, hindi bagay sa'yo ito. Ibigay kay Mia. Sigurado ka?
Liza, huwag kang ganyan. Mas bagay sa iyo ang pangalawa. Sige, papalitan ko. Salamat, Gabriel. Mrs. Reyes, Miss Mia, dadalhin ko kayong dalawa doon para sumubok ng wedding gown. Sundan niyo ako. Madali siyang pumayag, dati hindi ba dapat magwala siya? Pero, mabuti na rin na naging masunurin siya. Gabriel? Gabriel, tingnan mo ako. Maganda ba ako? Maganda. Wow, napakaganda ni Mrs. Reyes. Ang ganda, si Mrs. Reyes ang pinakamagandang babaeng ikakasal na nakita ko. Buwisit. Inagaw mo na naman ang atensyon. Gabriel Cruz, ito ang una at huling pagpapakasal ko para sa iyo. Liza, sa suot mong ito, maganda ka pa rin. Anong nangyari? Mr. Cruz, Si Mrs. Reyes ay allergic sa seda. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Bilisan mo, kumuha ng gamot. Gabriel Cruz, hindi ba sinabi ko sa iyo? Ito ang pasalubong ko para sa iyo galing sa business trip ko. Ang kati, Allergic ka pala sa seda. Simula ngayon, sa bahay ng Cruz, bawal ang anumang damit na seda. Pasensya na, Liza. Kasalanan ko. Sa susunod, tatandaan ko na. wala nang susunod pa. Liza. Gabriel, Liza. Anong ibig sabihin ng wala nang susunod? Pagkalipas ng 1 linggo, ikakasal na tayo. Huwag kang mag-alala, tiyak na ihahanda ko ang pinakamagandang wedding gown para sa'yo. pasensya na Gabriel. Hindi ko alam na si ate ay allergic sa seda. Kung hindi, hindi ko siya papapalitan ng gown. Liza, Gabriel, sagipin mo ako! Gabriel Cruz, sagipin mo ako! Gabriel, Paano ko nakalimutan? Ako lang pala ang ginamit niya para protektahan si Mia Reyes. Gabriel Cruz. Sinira ng pamilya Cruz ang aking pamilya. Ngayon, gagawin ko ring mawalan ka ng minamahal. Pahihirapan kita habang buhay. Gabriel Cruz, huwag. Liza. Liza, bakit si Mia talaga ang gusto ko? Pero nang makita kong nasaktan si Liza, ang sakit ng puso ko. Doktor, halika. Gabriel, hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin na sumalo ng saksak para kay Mia? Bakit ka umiiyak? Gising ka na. Liza, ate gising ka na sa wakas. Si Gabriel ay nasa tabi ng iyong kama. Nagbabantay sa'yo ng 3 araw at gabi. Bakit? Ate, kasalanan ko lahat ito. Kung wala ako, hindi ka masasaktan. Tumahimik ka. Liza, kung maaari, gusto ko na ako na lang ang sinaksak. Alam mo ba, kung gaano ako natakot noong wala ka sa malay. Gabriel, sabi mo mahal mo ako. Ito ba ang pagmamahal mo? Nakakadiri. Umalis ka. Umalis ka sa harap ko. Umalis ka. Gabriel. Mia, Gabriel. Buti na lang okay ka. Mia. Liza, pwede mo akong saktan, pero bakit mo sasaktan si Mia? Sobra ka na. Gabriel, noong una, iniligtas mo ang buhay ko. Ngayon, hinila mo ako para sumalo ng saksak para kay Mia. Buhay kapalit ng buhay. Pantayin na tayo. Nakakaawa, isang araw na siyang walang malay, walang dumalaw sa kanya.
Yung nasa katabing kwarto niya, ang pangalawang anak ng pamilya Su. Medyo gasgas lang ang ulo, maraming tao ang nag-aalaga, pati ang fiancé niya ay. Dahan-dahan lang. Ang saya-saya naman, ako pala ang outsider. Pero dati, nagkaroon din ako ng masayang pamilya. Nandito na si Liza. Birthday mo ngayon, tingnan mo ang ginawa ni Mami. Paborito ko lahat ito. Salamat, Mami. Andres Reyes. Alang-alang sa'yo, pinaghirapan ko ang pag-aalaga sa pamilyang ito. Pero kasama ka ng ibang babae at may anak pa kayo. Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ni Liza? Ate, ano bang sinasabi mo? Ang hindi minamahal ay ang tunay na mistress. Tama. Ma. Ma, okay ka lang? Ma, Ma? ma, Gising. ma. Ba. Gabriel Cruz. Dahil gusto mo ang kabaitan at kagandahang loob ni Mia, sanay makita mo ang tunay niyang mukha. 3 araw na lang bago ang kasal, makakatakas na ako sa kulungang ito. Walang nagmamahal sa akin. Kaya mamahalin ko na lang ang sarili ko. Lisa, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Bakit ka nag-discharge ng maaga at saka wala man lang sumundo sa'yo? Kaya ko naman. Salamat. Itong damit na ito, itapon mo na para sa akin. Sige, Liza. Dalawang araw na lang bago ang kasal. Malapit na akong makalaya. Nasaan ako? Kinidnap ako. Ikaw si Liza Reyes, di ba? Narinig ko na pinatulog mo ang kapatid mong babae, hindi na nagising. Wala ka bang konsensya? Ngayon, para sa kanya, bibigyan kita ng leksyon. Maaaring masaktan ka ng konti mamaya, Siya ay, pero tandaan mo ang aral ngayon. sabi ng master na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kasiyahan. Mahal kita magpakailanman. Mahal din kita. Gabriel Cruz. Gagawin niya ito para kay kinidnap ako ni Mia Reyes. At parurusahan pa ako. Maaaring sumakit ng kaunti mamaya. Pero, kailangan mong tandaan ang aral ngayon. Siya ang unang nanakit kay Mia, huwag kang magpalamig. Hindi sapat. Ituloy mo. Gabriel. Tapos na tayo. Pasensya na, Liza. Ito ay aking kapabayaan na naging dahilan ng pagkakadukot sa iyo. Pero dati mong sinaktan si Mia. Ngayon, isipin mo na lang ito bilang isang aral.
Alam mo na bang mali ka? Oo, alam ko. Huwag ka nang magalit. Bukas na ang kasal natin. Naghanda ako ng regalo para sa'yo. Ma'am, ito ay mula kay Ginoong Gabriel Cruz espesyal na binili para sa iyo, ang European Empress na dating pag-aari na asul na diamante na kwintas. Sa Caribbean, isang pribadong isla, ito ang titulo ng isla. At ilang mga villa sa cloud. Gusto mo ba, Liza? Gusto ko, Gabriel, bukas ang kasal. Maghahanda rin ako para sa iyo ng isang malaking regalo. Anong regalo ang napaka-misteryoso? Malalaman mo bukas. Sige. Inaasahan ko ang regalo mo, Liza, ang malaking regalo na ito. Sana ay hindi ko ito makalimutan kailanman. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mangyayari iyon. Sabik na sabik ako kagabi, hindi ako nakatulog. Sa wakas, ikakasal na ako. Lola, huwag kang magsalita ng ganyan. Papakasalan ko si Liza Reyes para lang kinakailangang hakbang para protektahan si Mia. Hindi naman ako nasabik, ako lang ay lamang. Medyo nagtataka. Kahapon, sinabi niya ang sorpresa na iyon. Gabriel Cruz, bukas ang kasal. Para sa iyo, maghahanda rin ako ng isang malaking regalo. Tara, kunin ang mga regalo. Sumama ka sa akin sa bahay ng mga Reyes para kunin ang nobya. Batang loko. Kailangan mong dalhin si Liza ng may karangalan at kagalakan. May paraan pa para ayusin ang lahat ng ito. Nanay, palagi mong sinasabi na dapat akong magpakasal sa isang taong magmamahal sa akin. Ngunit ngayon, kailangan kong magpakasal sa isang estranghero. Ngunit sana'y manatili akong malaya at masaya magpakailanman. Liza Reyes. Nandito na sa pintuan ang mga taga-pamilya Gu para kunin ang nobya. Hindi ka ba magbabago ng isip at ipapalit si Mia? Hindi. 100 milyon. Lumabas ka na agad, isuot ang damit pangkasal ni Mia. Ito ang mga bagahe ko. Pakiutos na ipadala ito sa bahay ng mga Gu. Ate, malapit ka ng pakasalan yung bulag. Ano ang pakiramdam mo? Kung magsasalita ka pa ng isa, hindi na ako magpapalit. Ikaw. Tatay, pupunta ako para kunin si Liza pauwi. Nagdala ako ng kaunting regalo para sa inyo at may regalo rin para kay Mia. Ay, ikaw Sir Cruz, napakabuti mo naman. Ha 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 Halika, tanggapin mo, ha ha ha. Si Sir Cruz ay talagang gusto si Mia. Hayaan si Mia na pakasalan siya kapalit ni Liza. Tiyak na matutuwa siya. Halika Sir Cruz, pasok. Ginoong Su. Ang binata namin ay may sakit sa mata. Hindi siya maaaring lumabas. Ako ang pumalit sa kanya para sunduin ang ikakasal. Buti na lang pumayag si Liza. At si Mia ang pumalit sa kanya. Kung hindi, masisira ang buhay ni Mia. Pumasok ka. Sir Cruz, halika, pasok sa loob, pasok. Liza, sinasabi ko sa iyo, tiyak na mahal ako ni Gabriel. Dahil lang sa utang na loob, kaya hindi kanya iniwan. Kapag nalaman niya na ang ikinasal sa kanya ay ako, tiyak na sobrang saya niya. Mamamatay siya sa saya. Ang pamilya Cruz at ang pamilya Gu, ang mga ikakasal ay nasa pintuan na. Bilisan mong takpan ang belo. Ang dalawang anak na babae ng pamilya Su. Ang isa ay nagpakasal sa pinakamayaman. Ang isa naman ay magpapakasal sa isang bulag. Talagang hindi patas. Gabriel Cruz, sa buong buhay ko, hindi na tayo makikita. Kakaiba.
bakit sa puso ko ay hindi mapakali. Parang mawawala na ng tuluyan ang pinakamahalagang bagay. Liza, hindi tama. Bakit siya nasa sasakyan ng kasal? Kung gayon, sino ang pinakasalan ko? Gabriel, sorpresa! Mia, bakit ikaw? Hindi. Mali. Lahat mali. Gabriel. Liza, Liza? Anong nangyayari? Maling ikinasal. Mukhang... Gabriel. Gabriel. Bilis magmaneho, habulin ang sasakyan ng kasal. Gabriel. Liza Reyes, huwag mong sabihin na ito ang malaking regalo na inihanda mo para sa akin. Hindi pa ba sapat ang kabutihan ko sa'yo? Bakit ka tumakas sa kasal? Huwag mong isipin na makakatakas ka sa aking mga kamay. Itigil agad ang sasakyan ng kasal. Masama po, Miss Reyes, harang ang ating daan sa harap at likod. Liza Reyes, sinabi ko na hindi ka makakatakas. Nasaan si Liza? Si Liza ay nasa ibang sasakyan. Umalis na siya. Ano? Uy, si Lucas Mendoza ba? Bukas ang kasal. Paki-add ng isa pang sasakyan para sa akin. Gabriel Cruz, nakuha ko para sa'yo si Mia Reyes, ang paborito mong babae. Ang regalong ito, gusto mo ba? Paano niya nalaman na sasabot ako sa kasal? Liza Reyes, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ituloy ang habol. Sir Gabriel Cruz, si Mia nawala ng malay. Ano? Bumalik agad. Gabriel. Sorry, Gabriel Cruz. Hindi ko alam. Mahal mo pala si Liza. Pero ang palit kasal, pinilit ako ni Liza. Kung talagang galit ka sa akin, aalis na ako ngayon. Mia, wala, Mia. Ang totoo, ang mahal ko ay bakit kahit mahal ko si Mia, hindi ko masabi kahit paano? Kalokohan? Hindi kita kayang suklamin. Sabi mo pinilit ka ni Liza Reyes na magpalit ng kasal. Maayos naman. Bakit siya nagpalit? Dahil gusto ng ate na suluhin ang lahat, ang 10 bilyong bigay kasal ng pamilya Gu. At pinakasalan pa niya ang isang bulag. Para sa pera. Kakagaling ko lang sa templo para sa'yo. Nakuha ko ang pulseras na pangproteksyon para sa'yo. Sabi ng master, mapoprotektahan ka nito at magpapasaya. Gabriel Cruz. Alam ko, maraming tao sa labas ngayon, maraming gusto kang patayin. Pero gusto kong lagi kang ligtas. At palaging masaya, mahal kita palagi. Mahal na mahal niya ako. Paano posible? Para lang sa 10 bilyon, isusuko ang posisyon bilang asawa ng pinakamayaman para pakasalan ng isang bulag. Hindi ganon si Liza. Hindi kayo naniniwala, suriin ninyo ang account ng ate? Gabriel Cruz, kakasuri lang namin ng account ni Liza Reyes. Talagang may pumasok na 11 bilyon. Ano? Tiyak na may dahilan iyan. Sige na. Cruz, Ana, kailangan magpahinga ni Mia. Umuwi na po kayo. Hi. Gabriel. Ayaw ka ni Liza, pero mahal kita. Pwede ba? Manatili sa tabi mo at alagaan ka? Sana nga. Talaga? Mahal ko si Mia.
Ang pangarap ko ay mapakasalan siya. Sa mga nakaraang araw, ang krisis ng grupo ng Cruz halos na resolba na. Pakasalan si Mia. Hindi ba yun ang gusto ko? Gabriel, tiyak na higit pa ako kay Liza, mas mamahalin kita. Liza Reyes, hindi mo lang inaapi si Mia. Para lang sa 10 bilyon, iniwan mo ako. Bobo at masama. Umalis ka na at huwag nang bumalik. Gabriel, gusto ko ito. Bilin mo lahat ito. Iswipe. Gabriel, gusto ko ito. Lahat. Iswipe. Eto rin. Iswipe. Miss, ang iyong butter flavored popcorn. Ang gusto ko ay strawberry flavored popcorn. Bobo ka ba? Ang panlasa ko, hindi mo maalala. Luhod ka at humingi ng tawad. Pasensya na, miss. Mali ako. Ang aking Mia sa puso ko. Mabait at malambing. Paano siya? Pasensya na, Gabriel. Dahil lahat sa ate simula bata pa, pinipilit niya akong kainin ang butter flavored popcorn, kaya ako nagkaganito. Simula ngayon sa mga sinihan ng grupo ng Cruz, wala ng butter flavored popcorn. Opo. Bakit kahit na? Kasama ko na ang pinakamamahal ko, ang puso ko'y parang may nawawalang parte. Ah. Kuya Gabriel? Kuya Gabriel. Tumutulo na ang gasolina ng sasakyan at nasusunog na. Kuya Gabriel, gumising ka na! Kuya Gabriel? Kuya Gabriel, sasabog na ang sasakyan! Mia, Hindi! Bata pa ako, hindi ako pwedeng mamatay. Mia, tinakasan niya ako. Bakit? Hindi ba siya ang nagpumilit noon mula sa sasakyang sasabog na iniligtas ba niya ako? Kuya, okay ka lang ba? Kuya, kapit lang. Ilalabas kita agad. Liza, ang taong nagligtas sa akin noon ay Kuya Gabriel, gumising ka na, sa wakas, natakot ako. ang taong nagligtas sa akin noon ay hindi ikaw. Gabriel Cruz, sinisisi mo ba ako sa pag-iwan sa'yo? At pagtakas ng mag-isa? Hindi iyon ang totoo. Humingi lang ako ng tulong. Tingnan mo, ito ang naiwan ko para iligtas ka. Ano ba ang pinagdududahan ko? Ang taong sumagip sa akin noon, hindi ba si Mia Reyes? Pasensya na. Mali ang akala ko sa'yo. Kumusta? Masakit pa ba? Ang maliit na sugat na ito. Hindi naman maihahambing kay Gabriel Cruz ang sugat na natamo niya para iligtas ako. Sabi ng doktor, halos hindi ka na mailigtas. Ang tanga mo naman. Tigilan mo na ang pag-iyak. Okay lang ako. Gabriel Cruz, pakainin na kita? Ito. Masarap ba? Miss Reyes, si Gabriel Cruz ay katatapos lang ng operasyon. Hindi pwedeng kumain ng maaanghang. Pasensya na, Gabriel Cruz. Nakalimutan ko. Oh, uminom ka na lang ng tubig. Ay, Miss Reyes, nakakita ka ba ng nagbibigay ng malamig na tubig sa pasyente? Hindi ko alam. Hayaan na lang ang doktor. Miss Reyes, ako na lang. Nagkabuka ang sugat ni Gabriel Cruz. Kailangang tahiin muli. Si Mia Reyes ay talagang walang ingat. Kung narito si Liza Reyes, sa tuwing nasasaktan ka, siya ang nag-aalaga sa'yo ng mabuti.
Katatapos mo lang ng operasyon, bawal ang maanghang at mamantika sa pagkain, ngunit kailangan mo ring kumain ng masustansya. Ito ang niluto ko para sa'yo, masustansyang sabaw ng buto. Tikman mo kung masarap. Katatapos lang ng operasyon. Tiyak na hindi ka komportable. Kukuha ako ng mainit na tubig para punasan ka. Salamat, Liza Reyes. Gabriel Cruz. Sa susunod, pwede bang huwag ka nang masaktan? Masasaktan ako. Sige. Si Liza Reyes ay ikinasal na sa pamilya Go. Sa aming pamilya Cruz, wala nang kinalaman. Mula ngayon, bawal na siyang banggitin. Oh, Ang mahal ko ay si Mia Reyes. Bakit lagi kong naalala si Liza Reyes? Ikinasal na si Liza Reyes sa pamilya Go at wala na siyang kinalaman sa aming pamilya Cruz. Huwag mo na siyang banggitin. opo. Ang mahal ko ay si Mia. Bakit pa rin naalala si Liza? Ano, para kay Mia mag-isa mong haharapin ang nakatagong mamamatay tao? Bobo ka ba? Para kay Mia, isusugal mo ba ang buhay mo hanggang dulo? Lola, hindi ko nahahayaang malagay sa panganib si Mia. Dahil wala na si Liza, ang pananggalang, ako na mismo ang mag-aalis ng lahat ng panganib para sa kanya. Akala mo ba hanggang ngayon si Liza ay pananggalang mo lang para protektahan si Mia? Hindi ba? Nalilito ka talaga, nalilito. Sana sa huli hindi ka magsisi. Kapit lang. Sino? Huwag matulog. Kapit lang. Dadaling kita sa ospital. Iniligtas mo ang buhay ko, kaya ibabalik ko rin sa'yo. Kuya Gabriel, bakit hawak mo ang pulseras ng ate ko? Kanino raw itong pulseras? Gabriel, ang sakit ng hawak mo sa akin. Tatanungin kita, kanino itong pulseras? Gabriel, sa isang lumang pulseras, bakit ka masyadong nag-aalala? Baka naman... Akin ito? Sabi mo kanina itong pulseras ay kay Liza Reyes. Hindi po, Gabriel. Tinitignan ko lang. Iniisip mo pa ba si ate? Kasi dati mo siyang gustong-gusto. Mali ba ang narinig ko? Tama nga. Si Liza Reyes ay lagi lang nangaapi kay Mia. Paano naman magiging ang taong nagligtas sa akin noon? Pasensya na Mia, kasalanan ko. Kanina, nag-iisip lang ako. Bukas ay birthday mo na. Ano bang gusto mong regalo? Relo, kwintas, damit, naibigay na lahat ni Gabriel. Gusto ko ng shares sa grupo ng Cruz. Ibibigay mo ba? Oo. Gabriel, totoo ba ang sinasabi mo? Basta ang gusto mo, ang buong grupo ng Cruz ay sa'yo. Gabriel? Noong nakaraang araw, iniligtas mo ako sa aksidente. Ngayon naman, ibibigay mo ang lahat ng shares sa akin. Bakit mo ako mahal na mahal? Ito ay dapat ko lang gawin. Mr. Cruz, Ito ang kasunduan sa paglipat ng shares. Kung may mangyaring aksidente sa iyo bukas, ang mga shares sa ilalim ng pangalan mo ay ililipat lahat kay Miss Mia. Kailangan din ng pirma ni Miss Mia. Tatawagan ko siya para puntahan ka. wag na. Pupunta na lang ako mismo. Sige. Ano, Mia? Totoo ba ang sinabi mo? So si Mr. Cruz talagang ibinigay ang shares ng grupo ng Cruz sa'yo? Siyempre, sinabi pa niya na sa hinaharap ang buong pamilya Cruz ay akin na. Talagang anak ko nga, ang bilis mo naman naakuha mo ang pinakamayaman. Si Mr. Cruz. Nasaan si Mia? Nasa tea room siya, nakikipag-usap sa amo at may bahay. Anong pinakamayaman? Si Gabriel Cruz ay isang aso lamang na nasa tabi ko. Mali, siya ay isang na nagmamakaawa lang kawawang aso.
Mia si Liza Reyes ay gumamit ng 3 buong taon hindi nakuha ang kahit kalahati ng bahagi ng grupo ng Cruz. Kahit kalahating bahagi. Pero ikaw, wala pang 3 buwan, itong grupo ng Cruz ay magiging iyo na lahat. Mia, ikaw nga ang pinakamabuting anak ni tatay. Ang babaeng iyon, paano siya makakapantay sa akin? Kung hindi siya umalis ng kusa mula sa pamilya Reyes, tiyak na ipapapatay ko siya. Mia, kasalanan mo na masyado kang mabait. Nung pumasok kami ni nanay sa pamilya Reyes, dapat ay itinapon na natin si Liza Reyes at ang nanay niya na parehong itulak pababa ng hagdan para mamatay. Ikaw pinilit mo pang panatilihin si Liza Reyes. Sino bang nagsabi na ang babaeng iyon tawagin kaming kabit? At tinanong pa si tatay kung ano ang gagawin sa kanyang pagtataksil. Siyempre, ipapadala ko na lang siya sa impyerno. Pero, pinanatili ko si Liza Reyes para lang sa kasiyahan. Una, ninakaw ko ang kanyang relo, kwintas, bag, at kinuha ko rin ang alaala na ibinigay ng kanyang ina. Nakikita ko siyang galit at wala siyang magawa sa akin. Napakasaya talaga. Ikaw makulit. Kung gusto ni Mia maglaro, hayaan mo siyang maglaro. Kasi si Mia ay sa aking paningin ang tanging anak na babae. Tungkol naman kay Liza Reyes, siya ay para lang sa ating pamilya na palitan ng interes, kasangkapan para sa kasunduan ng kasal. Mia, kung paano mo gustong apihin, gawin mo lang kung paano. At saka si Gabriel Cruz ay tanga talaga. Nagpanggap lang akong kaawa-awa. Akala niya si Liza Reyes talagang aapiin ako. Oo nga, at yung aksidente kanina. Muntik nang sumabog ang sasakyan, natakot ako. Akala pa niya iligtas ko siya. Diretso ko siyang sinipa ko siya, binuksan ko ang pinto at tumakbo. Sa huli, isang tao ang tumawag ng pulis at sumaklolo sa kanya. Gusto mo ba tulungan kitang tumawag ng babae? Hindi na. Ang Mia na gusto ko ay mabait, mabuting loob at matapang. Pero lahat ng ito, puro kasinungalingan lang pala. G. Cruz. Ang pulseras ni Liza, bakit nasa iyo? Ano? Ito ang iniwan ng kanyang ina na alaala para kay Liza. Pero pagkatapos, kinuha ito ni Mia at dinala sa mall at nawala doon. Ang pulseras na ito ay kay Liza Reyes. Mali pala ang taong inakala ko. Ginoong Gabriel, totoo ang sinasabi ko. Si Liza noon ay laging suot iyon. Ginoo, gising ka Ginoo, huwag matulog, kapit lang. Si Liza iyon. Mia, kung gusto mong maglaro, maglaro ka lang. Sa puso ni tatay, ikaw lang ang anak na babae. Si Liza, siya lang ang ginagamit ko para sa pakinabang at kasunduan sa kasal. Pwedeng laitin kahit kailan. Nagpapakaawa-awa lang ako. Akala niya talaga na si Liza ang nananakit sa akin. Si Liza. Nagpapakaawa-awa lang ako. Akala niya talaga na si Liza ang nananakit sa akin. Pwedeng laitin kahit kailan. Nagpapakunwari lang akong kawawa. Akala niya talaga na si Liza Reyes ang nangaapi sa akin. Kaya niya akong apihin kahit kailan. Gabriel, 3 taon na tayong magkasama. Sino ba talaga ang nangaapi kanino? Hindi mo pa ba alam? Hindi pala siya nagsinungaling sa akin. 3 taon, si Mia Reyes pala ang nangaapi sa kanya, pero hindi ako naniwala. Liza Reyes? Pwede mo akong saktan. Bakit kailangan mong saktan si Mia? Sumobra ka na. Paulit-ulit kang nagkamali ng pagkakaintindi at sinasaktan siya. Kung ang nagligtas sa akin noon ay talagang si Liza Reyes, ano naman ang mga ginawa ko? Ginoo. Kumusta siya, doktor? Matinding emosyonal na pagbabago. Nagdulot ito na sumuka siya ng dugo at nahimatay. Ang sakit sa puso ay gamot sa puso lang ang lunas. Sakit pala sa puso.
Gabriel, hindi ba't ngayon ay tutulungan mo si Mia Reyes ayusin ang problema? Anong nangyari? Lola, mukhang nagkamali ako ng tao. Ano? Sa simula pa lang, kasalanan ko lahat. Naloko ako ng isang masamang babae na pinaikot-ikot ako. Diego, magsiyasat muli ang video ng aksidente ng 3 taon. Opo. Noong una, sa bracelet ko lang nalaman si Mia Reyes, ngunit hindi ko alam na ang bracelet na ito ay isinuot ni Liza Reyes at Mia Reyes. Gabriel, Lola, maaari po kayong lumabas muna. Gusto ko munang mag-isa. Ginoong Gabriel. Ano po ang hinahanap ninyo? Nasaan ang mga gamit ni Liza? Miss Mia, pagpasok sa bahay ng mga Cruz, pinakuha sa amin na ang mga gamit ng panganay na anak itapon lahat. Itinapon. Pero tinabi ko lahat. Ginoong Gabriel, huwag po kayong mag-alala. Kukunin ko po agad para sa inyo. Sige, maaari na kayong umalis. Noon pala, si Liza lang ang kasama ko noong mga sandaling ako'y ngumingiti ng ganito. Ang mahal ko ay siya palagi. Talarawan ni Liza. Unang araw sa bahay ni Gabriel. Si Gabriel, pagkatapos mamatay si nanay, ang unang nagsabing mahal ako. Gabriel, salamat sa pagligtas mo sa akin. Mahal mo ako. Ika-23 araw. Si Gabriel mismo ang nagluto para sa akin. Parang medyo nahuhulog na ako sa kanya. Ika-100 araw. Isinugal ni Gabriel ang buhay niya para ako protektahan mula sa saksak. Nakita ko ang dugong dumaloy mula sa kanya. Takot na takot ako. Talagang mahal ko na siya. Ika-132 araw. Mananampalataya, taos puso kang dumating. Ako bilang monghe ay naantig din. Ang lubid ng kapayapaan na ito ay ibibigay ko sa iyo. Maraming salamat, Guro. Pagpalain ang minamahal mo. Laging maganda ang kalusugan taon-taon. Walang sakit, walang sakuna. Si Gabriel ay laging nasasaktan. Pumunta ako sa templo. Lumuhod sa 999 na hakbang para makuha ang pulseras para sa kanya. Sana pagpalain ni Buddha si Gabriel. Laging ligtas at payapa. Sana ipagpalain ni Buddha si Gabriel Cruz. Laging ligtas. Ipinagdasal niya ang bracelet na ito para sa akin. Lumuhod siya, 900 at 99 na hakbang. Kaya pala noong araw na yon, namumula ang kanyang ulo. Talaga palang mahal na mahal niya ako. Gumawa siya ng marami para sa akin. Pasensya na. Pasensya na talaga. Ginong Gabriel. Nahanap na ang video ng aksidente mo noon. Buksan. Ginoong Gabriel, ang resulta at sa aming mga na-research sa mga nakaraang taon, hindi magkatugma. Mas mabuti kung ikaw na mismo ang tumingin. Anong ibig sabihin ng hindi magkatugma? Ay, ang lala ng aksidente. Oo nga.
Huwag kang pumunta, bumalik ka, mapanganib. Babae, bumalik ka, mapanganib, Gino. Gino, manatiling matatag, ilalabas kita agad. Mapanganib, sasabog na. Bumalik ka na, bumalik. Gino, kapit lang. Huwag kang matulog, kapit lang. Dadaling kita sa ospital agad. Huwag matulog, gising. Siya nga talaga. Sabi ko gagantihan ko siya, utang na buhay. Pero nagkamali ng tao. At ginawa ko pa siyang shield ni Mia Reyes. Ang taong nagligtas sa'yo noon ay si Miss Liza Reyes. Pasensya na. Nagkamali kami ng tao. Ang unang wedding gown ay hindi bagay sa'yo. Ibigay kay Mia. Pero gusto ko. Sinabi ko na, hindi ito bagay sa'yo. Ibigay kay Mia. Hindi ito bagay sa'yo. Ibigay mo na kay Mia. Gabriel, tulungan mo ako. Gabriel! Gabriel Cruz? Ang pamilya ninyong mga Cruz ang sumira sa amin. Ngayon, gagawin ko ring mawalan ng mahal sa buhay para habang buhay kang magdusa. Huwag mo akong takutin, Lisa. Ha? Miss Liza, di ba? Sabi nila, pinatulog mo ang kapatid mong babae. Hindi ka ba nakokonsensya? Ngayon para sa kanya, ako na ang bigyan ka ng leksyon. Baka masaktan ka saglit. Pero tandaan mo ang leksyon ngayong araw. Baka medyo masakit ito mamaya. Pero kailangan mong tandaan ang leksyon ngayong araw. Hindi sapat. Ituloy. Para kay Mia Reyes, pinarusahan ko pa siya. Ang karawan ni Mia Reyes, tutuloy ba? Imbitahin ang lahat ng mga mararangal na pamilya mula sa lungsod ng Jing. Ang kaarawan ni Mia Reyes, gagawin ko itong malaking selebrasyon. Oh. Liza, hintayin mo ako, maghihiganti ako para sa'yo. Saka ako hihingi ng tawad sa'yo. Wow, hindi ito birthday party, ang luho at romantiko, parang kasalan. Narinig ko na si Gabriel Cruz para sa birthday party ni Mia Reyes. Ngayon ay inanyayahan niya lahat ng mayayamang pamilya sa lungsod. Hindi ba ang gusto ni Gabriel Cruz ay si Liza Reyes? Bakit naging si Mia Reyes? Maligayang kaarawan, Mia. Ako si Javier Lim ng pamilya Lim. Nabalitaan ko na ang party na ito ngayon ay espesyal na inihanda ni Gabriel Cruz para sa iyo, ipinapakita kung gaano kaniya pinahahalagahan. Nagdala ako ng mamahaling regalo. Maligayang kaarawan sa iyo. Sana ay suportahan mo sa hinaharap ang aming pamilya Lim. Mukhang maganda. Maligayang kaarawan, Mia. Ito ang aming pamilya Jiang, regalo para sa iyo. Mia at mula sa aming pamilya Jiao. Salamat sa inyong lahat, salamat sa inyong lahat. Wala kayong dapat ipag-alala, si Gabriel ay laging nag-aalaga sa akin. Sabi pa niya ngayong kaarawan ko, bibigyan niya ako ng malaking sorpresa. Sa hinaharap, ang makipagkaibigan sa pamilya Reyes ay katulad ng makipagkaibigan sa pamilya Cruz. Huwag kayong mag-alala, si Kuya Gabriel ay laging nag-aalaga sa akin. At sinabi pa niya na sa aking kaarawan ngayon ay bibigyan niya ako ng isang malaking sorpresa. Ang pakikipagkaibigan sa pamilya Reyes ay pakikipagkaibigan sa pamilya Cruz. Dumating na si Gabriel Cruz.
isang anak sa labas ng mistress dahil nakabit kay Gabriel Cruz, ang manok ay naging paboreal. Kuya Gabriel, dumating ka na sa wakas. Gabriel Cruz, salamat sa pag-ayos mo para sa aking anak na si Mia ng kaarawan na ito. Talagang napakaastig, napaka-ingrande. Oo nga, sino ba kasi si Gabriel Cruz ang may gusto sa ating Mia? Kuya Gabriel, ano ang inihanda mo para sa akin na sorpresa sa kaarawan? Huwag kang mag-alala. Ang sorpresa na inihanda ko para sa iyo ay siguradong magugustuhan mo. Gabriel, inihanda mo para sa akin anong surprise sa kaarawan? Huwag kang magmadali. Ang surprise na inihanda ko para sa iyo. Siguradong magugustuhan mo. Talaga? Oo. Wow, si Gabriel Cruz ba ay nag-aamin kay Mia Reyes ang romantic? Ngayon, sasabihin ko sa inyong lahat, si Mia lang ang mahal ko. Kayo na... Gabriel Cruz? Pero hindi po ba si Liza Reyes ang gusto ninyo? Bakit kayo magpapakasal kay Mia Reyes? Dati kami ni Liza ay para lang protektahan si Mia. Si Mia lang ang mahal ko. Ang mahal ko lang ay si Mia. Totoo ba yan, Gabriel? Ang gusto mo palagi ay ako. O, kumusta? Gusto mo ba ang sorpresang ito? Gusto ko, naantig ako hanggang sa pag-iyak. Huwag kang umiyak. Mas malaking sorpresa ang darating. Totoo ba yan, Gabriel? Anong sorpresa? Sabihin mo na sa akin. Malalaman mo rin kaagad. Gabriel Cruz, ang organisasyong nasa likod ng pagtatangka sa iyong buhay sa loob ng maraming taon ay lumitaw na at malapit nang putulin ang sistema ng kuryente ng ballroom. Huhulihin ba natin siya ngayon? Huwag mo na. Congratulations, Liza Reyes. Simula ngayon, ikaw na ang mayamang asawa. Mula ngayon, ikaw ay nasa ilalim lamang ng isang tao at higit sa lahat. Congratulations din sa iyo, Liza Reyes, sa pagkakasal sa grupo ng Cruz. Simula ngayon, ang grupo ng Reyes ay tiyak na aangat. Salamat, pareho tayo. Nakita mo ba, Liza Reyes? Karapat dapat ka lang pakasalan ng isang bulag. At ako ay iginagalang na mayamang asawa. Huwag kumilos, lumayo, urong, bilisan mo. Mia Reyes, hindi ba gusto mong maging mayamang asawa? Ngayon, ibibigay ko sa iyo. Gabriel, iligtas mo ako, Gabriel. Mr. Cruz, dinukot si Mia. Dali, iligtas si Mia, Mr. Cruz. Oo nga, pakiusap, iligtas mo siya. Mr. Cruz, may mensahe mula sa mga kumidnap. Sabi nila, sa loob ng 3 oras, pumunta ka sa isang abandonadong pabrika gamit ang lahat ng ari-arian ng grupo ng Cruz para kapalit si Mia Reyes. Kung hindi, papatayin nila siya. Mr. Cruz. Huwag kang magmadali. Pagkatapos ng 3 oras, dumiretso sa pulis. Opo. Mr. Cruz, hindi natin kayang maghintay ng 3 oras. Pagkatapos ng 3 oras, mamamatay na ang anak ko. Mr. Cruz, kayo ang magdesisyon. Sino ka para magduda? Mr. Cruz. Tumawag ka? Gabriel, sagutin mo ang tawag. Sagutin mo, Gabriel. Bastos, hindi ba sabi mo si Gabriel Cruz ay mahal na mahal ka, ay handang isakripisyo ang buhay niya para sa'yo? Nasaan siya? Hindi ko alam. Pakiusap, patawarin mo ako. Malapit na ang 3 oras. Kung hindi siya dumating, patay ka. Mia, huwag kang matakot. Darating si tatay para iligtas ka. Iligtas ka na. Kuya Gabriel, iligtas mo ako. Gabriel Cruz, dumating ka na sa wakas. 10 taon na ang nakalipas, ang pamilya mong Cruz ay sumira sa aking pamilya at nagdulot ng kamatayan. Ngayon oras na para bayaran mo. Gamit ang lahat ng ari-arian ng pamilya mong Cruz at ang iyong buhay para kapalit ng buhay ni Mia Reyes. Kung hindi, papatayin ko siya. Hindi. Gabriel, nagmamakaawa ako sa'yo. Mia, iligtas mo si Mia. Iligtas mo siya.
Sigurado ka ba sa pagitan ng grupo ng Reyes at Mia Reyes, pinili mo si Mia Reyes? Anong ibig mong sabihin? Mr. Reyes, kung ililigtas ni Gabriel si Mia Reyes, mawawala ang grupo ng Cruz at ang grupo ng Reyes ay babagsak din. Sigurado ka ba? Gagamitin ang buong grupo ng Reyes para mapalitan si Mia Reyes. Ito! Mahal, kumpara sa kumpanya, syempre mas mahalaga ang ating Mia. Iligtas mo na si Mia. Tatay, ako ang iyong pinakamamahal na anak na babae. Iligtas mo ako. Iligtas mo si Mia, okay? Hindi pwede. Ang grupo ng Reyes ay ang aking buong buhay na puhunan. Walang makakapantay. Mia, isakripisyo mo ang sarili mo para sa grupo ng Reyes. Tatay ay laging maaalala ka. Lagi kang maalala ni tatay. Andres, kami ng anak mo nasa puso mo ba? Wala ba yung mas mahalaga kaysa sa amin? Gabriel, magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka papayag, papatayin ko siya. Gabriel, hindi ba sinabi mong mahal na mahal mo ako? Handa kang mamatay para sa akin? Iligtas mo ako. Huwag gumalaw. Nathaniel, may report. Ikaw ay nag-kidnap at ng blackmail. Pakawalan mo agad ang hostage at sumuko. Gabriel, naglakas loob ka na tumawag ng pulis? Wala ka nang pakialam sa buhay niya? Patayin mo na kung gusto mo. Siya ay isang pandaya lang para mailabas kayo. Gabriel, niloko mo ako. Sige, isama kita sa kamatayan ko. Mia, Gabriel, bakit? Mia. Gabriel, ang grupo ng Reyes simula ngayon ay aasa sa iyo, Gabriel. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ang grupo ng Reyes ay tatanggalin sa lungsod ng Jing. Salamat, Gabriel. Salamat. Gabriel, ano ang ibig mong sabihin? Uy, Liza. Naputol ang pondo ng grupo ng Reyes. Bumagsak na tayo. Tapos na. Wala na lahat? Liza, nakaganti na ako para sa'yo. Hintayin mo ako, tara. Sumama ka sa akin sa pamilya Mendoza. Kunin natin si Liza. Gabriel, malamang huli na kung pupunta tayo ngayon. Huli na. Kakakuha lang namin ng balita. Si Liza Reyes ay buntis na sa anak ni Lucas Mendoza. Miss Reyes, pasok po. Siya ang matriarch ng pamilya Gu. Mukhang matapang ito. Nanay? Hindi ko kayang tawagin ang tawag na nanay mula kay Liza Reyes. Noong una, ang kasunduan sa pamilya Gu ay sinabi na ang ikakasal ay ang pangalawang anak na babae ng pamilya Su, si Mia Reyes. Bakit ngayon ay naging si Liza Reyes na panganay? Ang reputasyon ng pamilya Gu parang pinakain na lang sa aso. Simula nang maaksidente si Lucas Mendoza, ayaw na ni Mia Reyes na pakasalan siya kahit mamatay pa. Ako ang nag-propose na magpalit ng ikakasal, na ako ang pakakasal kay Lucas Mendoza. Matalas ang dila. Bakit naman pumayag ka? Iwan ang pagiging asawa ng pinakamayamang tao para pakasalan ang bulag na si Lucas Mendoza? Ano ba talaga ang gusto mo? Dahil si Gabriel Cruz ang tunay niyang mahal ay si Mia Reyes. Pinakasalan niya ako para ako ang maging panangga para kay Mia Reyes. Gusto kong mabuhay. Cruz, Ana. Talagang nalaman ko na si Gabriel Cruz ay laging pinapaboran si Mia Reyes na nasaktan si Liza Reyes. Ganun pala. Kawawa naman siya. Kanina nagsalita ako, masyado ba akong mahigpit? Pwede kang pumasok sa pamilya Mendoza. Pero kailangan mong makuha ang pag-aproba ni Lucas. Ang amo namin dahil sa aksidenteng yon, nabulag ang dalawang mata, naging malungkot, hindi lang laging nasa kwarto tumanggi rin sa paggamot, lalo pang lumala ang sakit. Miss Reyes, mahihirapan kang makuha ang loob ng aming amo. Sige, saan ang kwarto ko? Sa likod mo.
Salamat, ma'am. Madam, ang ayaw ng amo ay may pumasok sa kanyang silid nang walang pahintulot. Kaya ba? Tahimik, kung hindi subukan paano malalaman. Tara sabay tayong manood ng laban ng manugang ko. Ikaw si Lucas Mendoza. Maganda ang katawan mo. Sino? Sino ang nagpapahintulot sa iyo na pumasok sa aking silid? Umalis ka na agad. Hindi, sinabi ko nang lumabas ka, hindi mo ba narinig? Ako ang asawa mo. Liza Reyes. Mahal. Sana maging maayos ang pagsasama natin. Ang galing ng katawan mo ah. Siya ang unang nangahas na lumandi kay Lucas. Mahal. Ano ba yung kalokohan na yan? Ang kasal sa pamilya Su. Hindi ako pumayag ni minsan. Umalis ka na. Hindi mahalaga kung pumayag ka o hindi. Simula ngayon, ito na ang bahay nating mag-asawa. Ilatag mo ang mga gamit ko. Oo. Ilagay mo ang bag na ito sa ilalim na istante na ito. Ang mga pampaganda at pabango sa loob ng kahon, mamaya ilagay mo sa lamesa sa loob. Liza Reyes, hindi kita kinikilala. Hindi ka asawa ng pamilya Mendoza. Hindi ko papayagan na makisama sa iyo sa iisang silid. Umalis kayong lahat. Gino, oras na para uminom ng gamot. Galit na galit si Lucas Mendoza ngayon. Tiyak na hindi na naman iinom ng gamot. Wala nang silbi ang mga mata ko. Bakit mo pa binibigay sa akin ang gamot? Tanggalin mo yan! Ano ang gagawin natin kung hindi uminom ng gamot si Lucas? Tigil. Ano na naman ang gagawin mo? Ikaw ba ang iinom? O ako na ang magpapainom sa'yo? Kakain ka ba mag-isa? O ako na ang magpapakain sa'yo? May pag-asa na. Binabantaan mo ako? Liza, ikaw ay isa sa mga piyesa sa kasunduan ng pamilya Reyes maliit na pawn. Huwag kang masyadong mayabang. Mukhang gusto mo na ako mismo ang magpakain sa iyo. Huwag mong kasiraan sa laway ko ha. Ibigay mo sa akin ang gamot. Miss Liza, medyo marami ang gamot payo ko. Hatiin mo sa 2 beses inumin. Oo. Ay, sandali. Ako inom ako. Si Lucas ay uminom na ng gamot. Oo nga, sa loob ng 4 na taon, si Lucas unang beses uminom ng gamot. May pag-asa na si Lucas. Kung nakinig ka lang dati, sana ganun na lang. Liza. Liza? Liza, ikaw ang aming tagapagligtas ng pamilya Mendoza. Simula ngayon, ikaw na ang itinuturing kong manugang. Ang bilis naman? Basta ikaw ang magmamanman na si Lucas ay umiinom ng gamot. At nagpapagamot ng maayos. Bibigyan kita bawat buwan ng 100 milyon na baon. 100 milyon? 100 milyon ginang. Ito ba ay masyadong... Medyo kaunti. 1 buwan 200 milyon. At saka simula ngayon, tawagin mo akong nanay. Sige nanay. Sigurado akong aalagaan ko si Lucas. Nanay, tapos na akong kumain. Magpapaalam na ako para magpahinga. Nanay, hindi ko naman sasama sa kanya sa iisang kwarto, di ba? Saan matutulog ang asawa mo kung hindi? Ngayong gabi ay ang inyong gabi ng kasal. Matutulog ako sa ibang kwarto. Pero naalala ko meron kang dependency sa tulog. Kapag wala ka sa sarili mong kwarto, mukhang hindi ka makatulog, di ba? Di imposible rin na matulog kami sa iisang kama.
Sarili kong kwarto. Bakit ko siya pagbibigyan? Anong ginagawa mo? Matutulog na ako. Maghuhubad ba? Liza Reyes. Hindi naman ako masyadong gustong tumingin. Hindi naman kasing galing ng ex ko. Anong ibig sabihin? Tumabi ka doon. Huwag kang dumikit sa akin. Sino bang may pakialam? Liza Reyes. Huwag kang maingay. Matutulog pa ako saglit. Ang bangon niya. Hindi ano ba iniisip ko? Huwag mong hawakan. Ang sarap. Oras na para gumising. Nasa mesa ang gamot. Tandaan mong inumin ang gamot. Lucas Mendoza. Pinagmamasdan kita. Uminom ka. Ma'am, ang kalagayan ng mata ni Lucas walang kahit anong pagbuti. Paano nangyari? Si Lucas ay 2 araw nang umiinom ng gamot. Bakit walang kahit anong pagbuti? Nanay, sumuko ka na. Hindi na ito gagaling. Sa buong buhay ko, magiging baldado na lang ako. Lucas, 2 araw lang uminom ng gamot. Susuko ka na, Lucas Mendoza. Maaari ka bang maging mahina pa? Ang pinakamagaling na doktor sa mundo, lahat ay nagsasabing wala ng pag-asa. Ano pa ang magagawa ko? Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? siguro ngayon siya na lang ang makakapagligtas kay Lucas. Anong ginagawa mo? Hindi makakita ang mata pero may puso ka naman. Damhin mo kung anong letra ito. Makita ang letra. Pero bulag na ako, paano ko makikita ang letra? Palagi mong sinasabing hindi mo nakikita ang liwanag. Pero kanina nang hawak mo ang panulat, ang iyong mga daliri sumunod sa lakas na pinatatag ko ang amoy ng tinta sa papel. Hindi ba lahat iyon ay nakikita? Ipapagamot ang iyong mga mata hindi para upang makita mo muli ang mundo. Para magkaroon ka ng lakas ng loob. Na ang mga magagandang bagay na naramdaman mo mahawakan ng mas mahigpit muli. Liza Reyes, alam kong ikaw ay pinilit na magpakasal. Bakit ang bait mo sa akin? Ako? Ate, ngayon si Kuya Gabriel isinama ako sa mall. Lahat ng gusto ko binibigay niya. Talagang mahal ako ni Kuya Gabriel. Eh ikaw, napangasawa mo ang bulag na yon. Kumusta? Ako, ang biyanan ko ay nagbibigay lang ng 200 milyong baon kada buwan. Mas ang asawa ko kaysa kay Gabriel Cruz, mas bata at mas malakas. Mas mabuti ng libo-libo. Mag-heart sign? Pahintulutan akong kumuha ng litrato. Lucas Mendoza, ngayon lahat ng tao ay naghihintay na makita ang kahihiyan natin. Sigurado ka bang magiging ang tawang iyon? Sige.
Papagamot ako. Doktor, pagsikapan mong bigyang muli si Lucas Mendoza ng isang rehabilitation plan, susunod siya sa paggamot. Talaga? Lucas, Huwag kang mag-alala, Ginoong Lucas, tiyak kung gagawin ko ang lahat ang aking makakaya upang maibalik ang iyong paningin. Liza Reyes, kung maaari. Gusto ko talagang makita kung ano ang itsura mo. Ito ang gamot para sa ika-20 araw. Inumin mo habang mainit. Ah, sige, salamat. Liza Reyes, mukhang kaya ko. Lucas Mendoza, nangako kang ngayong gabi ay sasama sa akin manood ng horror movie. Huwag kang magbabawi. Hindi ko inakala na ganito siya kasungit. Talaga namang napakaganda. Ikaw, kung duwag ka, edi wag mo na lang panoorin. Bahala ka. Eh di wala ka naman nakikita. Liza Reyes, huwag kang humawak kung saan-saan. Ang damot mo naman. Ano naman kung yayakapin lang kita? Babalik na naman ang multo. Ikaw, gutom ka na ba? Medyo... Sige, kukuha ako ng merienda para sa'yo. Liza Reyes, kahit bulag ako, lalaki pa rin ako. Matagal mo akong hinawakan. Paano kung tayo na lang ngayong gabi? Hindi pa ako handa. So may natatakot ka rin pala. Lucas, kaya mo pa bang tulad ng dati makakita? Oo, pero malabo pa. Ang galing, doktor. Ngayon, si Lucas, ano na ang kalagayan niya? Binabati kita, Ginang. Bumalik na ang karamihan ng paningin ni G. Mendoza. Sa lalong madaling panahon, gaganap na siya ng lubos. Alam ni nanay, makakabawi ka talaga. Sa mga nakaraang araw, salamat kay Liza. Kung wala siya, hindi ka rin makakalabas agad sa putik. Nanay, tungkol sa paggaling ng mata, gusto ko siyang personal na sabihin. Sige, ang usapan ninyong mag-asawa. Hindi na ako makikialam, nanay. Nanay, mauna na akong magpahinga. Dr. Luis, ikaw ang malaking bayani ng pamilya Mendoza na sa card ang 1 bilyon. Ang iyong bayad. Salamat, Ginang. Mauuna na ako. Gumaling na ang mata ni Lucas, kailangan na magkaroon ng anak. Sabihan ang kusina ngayong gabi para kina Lucas at Liza gumawa ng masustansyang sabaw malakas na pampalakas. Opo. Bakit kayo kakaiba ngayong gabi? Kayong dalawa ngayong gabi, parang may kakaiba sa inyo. May magandang balita ba? Hindi ba sinabi sa'yo ni Lucas? Wala. Nagluto lang ako ng goji berry at pork rib soup, pampalakas. Tikman nyo na. Salamat, Mama. Ang bango. Tikman mo rin. Sigurado ka bang painumin ako? Sabaw lang naman, ang dami mong arte. Inumin mo na. Liza. Ngayong gabi, siguradong magugustuhan mo. Anong magugustuhan o hindi? Tapos na ako kumain. Ang init. Parang nilalagnat ako.
Lucas, ikaw ngayong gabi? Mas gumaganda yata. Gusto mo bang tikman? Ikaw ang may sabi niyan. Masakit ang baywang ko. Mababali na yata. Kagabi tayo. Kagabi. Ikaw? Nasiyahan ka ba? Ang ganda mo sa pula. 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 Oo. Nakakakita ka na. Oo nga. Liza Reyes. Ngayon magpakasal na tayo. Sige. Lucas Mendoza, kailangan mong manumpa. Huwag mo akong lolokohin o sasaktan. Sumusumpa ako, hindi ko gagawin. Talagang hindi. Anong problema? Baka nakakain ako ng masama, kamakailan lang, laging nasusuka at nagsusuka. Palagi akong nagsusuka. Liza, ang regla mo ngayong buwan, hindi ba ilang araw nang late? Halos 2 linggo na. Baka ako... Mayordomo, tawagan ng doktor. Binabati kita. G. Lucas buntis si Ginang Lisa mahigit 1 buwan na. Mahal ko, magkakaroon na tayo ng anak. Magiging ina na ako. Buntis? Ano ba ang sinasabi mo? Si Lucas Mendoza ay bulag. Paano ako mabubuntis? 1 buwan na ang nakaraan, si G. Lucas ay nakakita na. Imposible. Imposible. Si Liza ay akin lang. Agad na magdala ng mga tao. Sumama sa akin sa bahay ng mga Mendoza. Kunin si Liza pabalik. Mula ngayon, ang buong pamilya Gu ay uunahin si Liza. Ang kanyang mga utos ay dapat sundin. Sino mang susuway ay tatanggalin kaagad. Opo. Ma, hindi naman kailangang mag-ingay pa. Liza, ang dinadala mo sa tiyan mo ay ang kinabukasan ng pamilya Gu. Paano ako hindi matutuwa? Asawa, simula ngayon, maging masaya ka na lang. Ako na ang bahala sa'yo at sa bata. Teka, kumain ka ng ubas. Matamis ba? Oo, matamis. Ang tatay ni Lucas habang nasa Amerika para sa negosyo, nang malaman niyang buntis ka, ay nagmamadaling umuwi. Darating siya bukas. Liza, pinagtiisan ka ng pamilya Gu. Nagdesisyon ako bukas para sa'yo at kay Lucas ay magkakaroon ng kasal. Hindi na ma, hindi. Dapat ituloy. Ang damit at venue na pili ko na. Gusto kong makita ng buong mundo na ikaw ang babae ko. Ikaw ang pinakamasayang nobya. Ginoong Cruz, nahanap na namin si Liza Reyes, ang contact details niya pag alis niya sa lungsod ng Jing. Ipinadala na namin sa inyo. Sige. Alam kong mali ako, Liza. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Kung hindi, mamamatay ako. Tawag mula sa hindi kilala. Sino kaya? Kumusta? Liza, alam ko na mahal mo pa ako. Magandang araw. May ginagawa ang asawa ko. Kung may sasabihin kayo, sa akin na lang. Lucas Mendoza, ang tanga mo naman, 1 buwan pa lang, nagsisimula pa lang mabuo ang embryo. Paano naman makakarinig ng boses? Mahal, hindi naman masyado lang akong excited. Tawag mula sa hindi kilalang numero. Sino kaya? Kumusta? Magandang araw po. Ang asawa ko ay abala. Ano po ang kailangan ninyo? Sabihin lang sa akin.
Sino ka? Ako ang asawa ni Liza Reyes. Gabriel Cruz, papuntahin si Liza Reyes sa telepono. Gabriel Cruz, Ako ito, Liza. Alam kong nagkamali ako. Ang taong mahal ko ikaw palagi. Ang dating asawa pala. Pero pasensya na sa sasabihin ko, huli ka na. Si Liza ay aking asawa. At nagdadalang tao siya ng anak ng pamilya Mendoza. Hindi. Imposible, kasinungalingan mo yan. Ang mahal ni Liza ay ako. Paano niya magugustuhan ang bulag na tulad mo? Oh, tiyak na pinilit lang siya. Liza, huwag kang matakot. Darating ako para iligtas ka. Mahal, pinilit ka ba? hindi. Halikan mo naman ang asawa mo. Lucas Mendoza. Lucas Mendoza. Huwag mo siyang galawin. Paalam. Sandali, kumusta? Kumusta? Magmaneho ka. Ay, Liza, oras na para sa kasalan. Ang mga magulang at bisita nasa hotel na lahat naghihintay sa atin. Tara na. Liza. 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 Sino kayo? Ngayon ang aming G. Lucas ay ikakasal kay Liza. Ay wala rito. Mangyaring umuwi na kayo. Kasal, nasaan sila? Ano ang gagawin ninyo? Sabihin mo, nasaan sila? Sa hotel ng Cloud Pavilion. Tara, punta tayo sa hotel ng Cloud Pavilion. Oh, Gusto mo ba? Parang isang panaginip na kasal. Basta gusto mo, bawat araw mula ngayon ay magiging masaya, mapangarapin. Ang ganda ng nobya. Daw siya ang nagligtas kay G. Lucas na bulag at buntis pa sa anak ni G. Lucas, masasabing isinugo mula sa langit upang iligtas ang pamilya Mendoza guwapo at maganda isang perpektong pares. Hinihiling sa dalawang ikakasal na magpalitan ng singsing. Liza Reyes, papakasalan mo ba ako? Oh, hindi ako pumayag. Hindi ako pumapayag. Liza, buti na abutan ko pa. Si Liza ay mahal ako. Hindi siya magpapakasal sa'yo. Gabriel Cruz. Si Gabriel Cruz ang pinakamayaman sa lungsod ng Jing. Bakit siya nandito? At marami siyang kasamang tao. Bibirahin ba niya ang kasal? Liza, mula simula hanggang ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Sumama ka na sa akin. Ang sinasabi mong pagmamahal ay ginagamit mo lang ako bilang kapalit ni Mia Reyes, panangga. Alam mo na pala. Noong araw na iyon, ang sinabi mo kay Cruz Ana, narinig ko lahat. Sinabi mo na tuwing kasama mo ako, nasusuka ka at nandidire. Hindi ganon. Liza, napagkamalan lang kita. Naalala mo ba? Ang aksidente 3 taon na ang nakalipas, may isang lalaki kang iniligtas. Ako yon. Napagkamalan lang kita na si Mia Reyes, kaya Ang taong iniligtas ko ay ikaw pala. Delikado. Kayanin mo po. Kayanin mo. Kayanin mo. Kayanin mo, huwag matulog. Dadalhin kita agad sa ospital. salamat. Babawi ako sa iyo. Huwag matulog, huwag matulog. Noon iniwan mo ang pulseras. Kinuha ito ni Mia Reyes, kaya napagkamalan ko siyang ikaw. Nakakatawa. Liza, patawarin mo ako ngayong isang beses. Alam ko na mahal mo pa rin ako. Liza? Kung alam ko lang, sana hindi na kita iniligtas, pinabayaan na lang kitang mamatay. Hindi dapat kita iniligtas noon, dapat hinayaan na lang kitang mamatay. Paumanhin, Liza.
Kung alam ko lang na ganito ka masasaktan, mas gugustuhin ko pang mamatay sa aksidenteng yon. Sinasabi mo yan ngayon? Magagawa bang bayaran ang sakit na idinulot mo sa akin? Ako, Sa nakalipas na 3 taon, ginawa mo akong para kay Mia Reyes Panangga. Saan man ako pumunta, pinapatay ako. Dahil dito, dumami ang mga galos sa katawan ko. Alam mo ba? kung ganon, ibalik mo sa akin ang doble. Then para kay Mia Reyes, pinilit mo akong magsuot ng mababang kalidad na damit pangkasal na naging dahilan ng allergy ko sa buong katawan. Kahit na para ipaghiganti siya, pinakidnap mo ako. At hinampas mo ang ulo ko ng bote ng alak. Gabriel Cruz, sapat ba ang buhay mo para bayaran ito? Paumanhin, Liza. Gabriel Cruz. Kung paano mo siya ginamot noong una, saan ka nakakuha ng kapal ng mukha para bumalik sa kanya? Lucas Mendoza, ang partnership ng dalawang pamilya natin. Ang grupo ng Cruz ay magbibigay ng 50% na diskwento. Ibalik mo sa akin si Liza. 50% na diskwento ito ay hindi bababa sa 10 bilyon ng kita. Ginoong Cruz, malaking halaga ito para sa iyo. Ano sa tingin mo? Ako. Sinasabi ko sa iyo, Gabriel Cruz. Si Liza ay asawa ko. Hindi siya kasangkapan para sa iyong kita. Mas mabuting bago pa ako magalit, lumayo ka ng napakalayo. Ngunit ang mahal ni Liza ay ako. Liza, nabasa ko ang iyong diary. Isinulat mo doon, lumuhod ka ng 900 at 99 na baitang. Sinabi mong mamahalin mo ako magpakilanman. Ngayon ako at si Lucas Mendoza. Sino ang pipiliin mo? Pipiliin ko. Pipili ako. Lucas Mendoza. Gabriel, ang anak ko at ang manugang ko, napakasaya nila. Huwag kang magpahiya, umalis ka na agad dito. Si Liza ay manugang namin. Kung magpapatuloy ka sa paggulo, Gabriel, hindi ka namin pababayaan. Halika ng bagong kasal. Halik. Halik. Liza, ang mahal mo ay ako. Bakit si Lucas Mendoza ang pinili mo? Dahil hindi na kita mahal. Hindi na kita mahal. Lumayo ka sa akin. Liza, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pakiusap. Sumusumpa ako. Mamahalin kita ng totoo. Irerespeto kita. Sige na. Pero may nakilala na akong tunay na magmamahal sa akin. Gabriel Cruz, huwag na tayong magkita ulit. Narinig mo ba? Hindi ka na niya mahal. Ayos lang, Liza. Lucas, Gabriel Cruz. Baliw ka ba? Gabriel Cruz. Baliw ka. Oo, baliw ako. Pero huwag kang mag-alala. Ang sugat na ito ay hindi nakamamatay. Pero may lason ng kutsilyo. Kung walang antidote sa loob ng 7 araw, tiyak na mamamatay siya. Bilisan mo tawagin ng doktor. Ibigay sa kanya ang antidote. Kung hindi, papatayin kita. Sige Liza, kung gayon, patayin mo na ako, kusang loob akong mamatay sa iyong mga kamay. Bali. Pwede kitang samahan. Pero kailangan mong ibigay sa kanya ang antidote. Liza, sa buong buhay mo, kailangan mong manatili sa tabi ko. Liza Reyes. Bitawan mo ako, Lucas. Saan mo ako dadalhin? Sa ospital.
Ano ang gagawin mo? Hindi ako naniniwala na buntis ka ang anak ni Lucas Mendoza. Ano kung totoo? Sa tingin mo, Liza, magmaneho ka. Congratulations, Gabriel Cruz, buntis nga ang iyong asawa, mahigit 1 buwan na siyang buntis. Anong congratulations? Ipalaglag mo ang bata. Anong congrats? Papalaglag mo ang anak ko. Maliban kung mamatay ako. Kung hindi, huwag mong galawin ang anak ko. Gabriel, ang asawa mo ay malubhang nasugatan dati. Kung ipapalaglag ang bata ngayon, mamaya baka mahirapan na siyang mabuntis. Sige. Papayag ako sa'yo. Itago natin ang bata at pangalanan nating Cruz at siya ang magmamana ng lahat ng ari-arian ng pamilya Cruz. Liza, pwede ba tayong magkabalikan? Pero nasaktan na ako. Hindi na maayos. Magtiwala ka sa akin. Maayos pa ito. Lahat ay ayon sa'yo, inayos ko. Gusto mo ba? Bakit wala si Mia Reyes na paborito niyang asul na rosas? Naalala ko nung mga nakaraang date natin, laging may dala kang isang bouquet ng paborito niyang asul na rosas. 3 taon mong ginagawa yun. Nakakaantig ng damdamin. Liza, napagkamalan lang kita. Ang mahal ko ay ikaw talaga. Talaga? Pero puro kasinungalingan lang ang naramdaman ko. Bawat segundo na kasama kita nakakasuka. Bawat segundo kasama ka ay nakakasuka sa akin. Liza, sinabi ko na babawi ako sa'yo. Iakyat mo ang mga bagay. Ginamit dati ni Gabriel Cruz para parusahan si Liza. Sinabi kong iakyat mo. Dati, sinira ko ang 2 mong bote. Pabayaan mong basagin mo ako ng 20. Pwede. Gabriel Cruz, akala mo hindi ko gagawin. Sige. Ang sakit pala. Oo nga. Noong panahong iyon, para kay Mia Reyes, sumalo ako ng saksak at na-discharge. Hindi pa gumagaling ang sugat. Pinagmulta mo na naman ako para sa kanya. Ano, gusto mong gantian? Kulang pa ng 19. Sabi ko babayaran kita ng 10 beses. Hindi ako katulad mong masama. Kung ganon, ako na mismo. Kahit gaano karami ang ihagis mo, hindi kita patatawarin. Gabriel Cruz, huwag naman, Gabriel Cruz. Umalis ka, Gabriel Cruz. Gabriel Cruz, nagising ka na sa wakas. Nasaan si Liza? Si Mrs. ay nasa Cruz Mansion pa. Uuwi na agad. Matagal na siyang hindi ngumingiti ng ganito sa harap ko. Mahal din kita, asawa ko. Mahal din kita, mahal. Nitong mga araw, halata kong lumalaki na ang sanggol natin. Hindi siya dapat ipanganak na walang ama. Kaya dapat mong sundin ang doktor, hintayin mo ako. Mahal, ililigtas kita. Oo. Oh, mahal, kamakailan. Liza Reyes, tama na. Kausap ko ang asawa ko. Anong pakialam mo? Makinig ka. Ikaw ang aking asawa. Hindi ko pinapayagang tawagin mong asawa ang ibang lalaki. Pero si Lucas Mendoza ay ang aking legal na asawa. At sino ka ba?
Liza, pakiusap sana. Huwag mo akong tratuhin ng ganito, okay? Sobrang sakit dito. Dati paulit-ulit kang pumapabor kay Mia Reyes. Nasasaktan din ako. Pero okay lang. Matagal na sakit manhid na. Hindi lang ngayong araw ako tatawag. Bukas din. Araw-araw. Simula ngayon, bawal ang ginang tumawag kay Lucas Mendoza. Opo. Gabriel Cruz. Huwag mong kalimutan na ngayon ibibigay mo ang antidote kay Lucas Mendoza. Hayaang mamatay siya. Opo. Oy, narinig nyo ba? Ang binatang si Lucas Mendoza ay kritikal ang kalagayan. Nag-trending na. Oo daw ay dahil sa lason. Malamang hindi naabot ng isang araw. Ano ang sinasabi nyo? Anong sinasabi ninyo? Magandang araw, madam. Sinabi mo kanina na nagkaroon ng atake si Lucas. Hindi ba binigyan siya ni Gabriel ng antidote? Sinabi ni Mr. Cruz na huwag naming sabihin sa iyo. Tungkol kay Mr. Mendoza. Nasaan si Gabriel? Pumunta si Mr. Cruz sa opisina. Pupunta ako ngayon para makita si Gabriel. Ay, may malaking problema. Oy? Nasaan si Gabriel? Sino ka ba? May appointment ka ba? Pumasok ka nang walang paalam? Hahanapin ko si Gabriel. Oy, isa na naman. Walang hiyang mga akit. Karapat dapat ka bang makita si Mr. Cruz? May kailangan ako sa kanya, importante. Umalis ka. Nagmamadali kang maghanap ng mayaman? Walang hiya. Lumabas ka na agad. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung tatawag ako ng security ba para paalisin ka. Tatawagan ko na si Mr. Cruz. Gabriel, nasa baba ako ng opisina mo. Bumaba ka agad. At nangahas ka pang murahin si Mr. Cruz, patay ka na. Security. Palabasin ang baliw na ito. Sabihin mo, ang ganda-ganda mo pang babae. Bakit para kang baliw? Nag-iilusyon ka rito. At akala mo, kilala mo si Mr. Cruz? Bibilang ako hanggang 3. Lumabas ka rito. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. 1, 2, 3. Kailangan talaga naming gumamit ng dahas, di ba? Eagle. Bulag ba kayo? Siya si Mrs. Cruz. Mrs. Cruz. Pasensya na, Mrs. Cruz. Hindi ko po kayo nakilala. Pasensya na ma'am, bago lang ako ngayon. Hindi ko pa alam na kayo pala. Sibakin lahat. Pumunta sa accounting, kunin ang final pay. Umalis na kayo? Liza, pumunta ka sa akin. Na-miss mo ba ako? Gabriel, sinabi mo sasama ako sa'yo. Bibigyan mo ng antidote si Lucas. Nasaan ang gamot? Binigay ko na sa kanya. Bakit nagka-symptom siya? Ang galing ni Mrs. Cruz. First time sa buhay ko makita na sinuntok si Mr. Cruz. Dahil lason yon. Ikaw? Tapos na. Galit si Mr. Cruz. Tiyak na patay si Mrs. Cruz. Liza Reyes, kung patuloy ka, sasakit ang kamay mo. Maraming tao dito. Pumunta tayo sa opisina para mag-usap. Gabriel, ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Ganon. Nagustuhan pala ni Gino ang pagkakasuntok. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Gabriel Cruz, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ibababa mo ako. Ang bigat ng palo mo. Namula na ang kamay ko. Masakit ba? Ibigay mo sa akin ang antidote. Gusto mo ng antidote? Liza, di dapat may kapalit ka. Kasi hindi ako magsasakripisyo para sa karibal ko. Gabriel Cruz, ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw at si Lucas Mendoza. Hanggang sa nabakay.
May anak na tayo. Ano sa tingin mo? Hanggang saan kayo nagpunta, ganun din gawin mo sa akin. At ibibigay ko ang antidote. Liza, kung mabubuhay ba si Lucas ngayong gabi, depende sa'yo. Tawagin mo akong asawa. Halikan mo ako. Liza Reyes, nakakasuka ba talaga ako sa'yo? Oo, sa bawat pagkakataong makasama kita, kahit na humihinga lang tayo ng parehong hangin, ay sobrang nakakasuka para sa akin. Bitawan mo ako, Gabriel Cruz. Bitawan mo ako. Dati naman mahal na mahal mo ako, paano naman nangyari na nagbago ka sa loob lang ng 3 buwan? Hindi ako naniniwala. Liza Reyes, pinilit mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Gabriel Cruz. Hayop ka. Liza, Bastos, umalis ka. Lucas Mendoza, kumusta ang pakiramdam mo? Sabi nila, huwag kang mag-alala, nakagawa na ng antidote ang doktor, nawala na ang lason. napakabuti. Tara, ihatid kita pa uwi. Liza, sorry, alam kong mali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Alam kong mali na ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula ulit tayo, okay? Gabriel Cruz, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tigilan mo na yung drama mo. Hindi ako maaawa. Sasabihin ko ulit, hindi na kita mahal. Kung gusto mo akong sumuko sa'yo, mas mabuti papatayin mo na lang ako. Ininom ko rin ang lason na yon. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Pipiliin mo ba ako? O si Lucas Mendoza? Pumili ka nga kay Lucas Mendoza. Pero wala nang saysay kung wala ka. Ang pagkakautang ko sa'yo, bayaran ng buhay na ito.